Sobrang daming street food. Para tayo nasa Quiapo. Ito yung parang sari-sari store. Karinderya. Karinderya. So, saba na pinukpok at nilagyan ng sauce. Parang ginanggang. Matamis yung sauce. Hindi ko alam kung may gata o may condense. Pero ginanggang na basa. Parang gano'n. Parang cropek na merong matamis. Rice Krispies. Sobrang sarap, bagong luto. Mabango, may tusta. Sarap na to ah. Apa na niกับลูกชิ้นเหรอคะ So, enoki mushrooms. Wow. Crispy. Masarap yung mushroom. Solid. Itong mushroom. Ito, siguradong susubukan kong matikman lahat ng street food na makakasalubong ko. Maliit na market at hindi puntahin ng sobrang daming turista. Yun ata yung appeal sa akin. Ito yung Wang Lang Market. Nandito tayo ngayon sa Bangkok, Thailand. Sa Tikim Adventure natin na to, nagpasama kami ni Mrs. Dizon sa mga kaibigan naming local. Si CJ at si Perry ang mag-iikot sa atin ngayon sa Bangkok. Kaya simulan na natin yung tikiman. So, Pear, how do we eat this? You can dip any fruit with this sauce. You go first. What's this made of? It makes from fish sauce, Fish sauce. and coconut. Coconut. Sabi ni Pear, ito yung may tamis. It's sweet, right? Yes, sweet. And this is Pear's favorite dip. So, go ahead, It's Pear. a bestseller. Okay. And mixed fruits. Do you know what this is? It's a kind of coconut. Sorry, it's kind of mango, but Oh, quite it looks sour. like a mango. Oh. But sour. Only smaller, no? Wow, Wow. Ang dami nangyayari dito. Is it good? good. Right, and sobrang fresh one. It's not really like the mango sour type. Hindi siya ganun kaasim, mas malapit siya sa makopa. Pero yung savory taste na to parang yung shrimpy taste. Right? It's shrimpy, no? Shrimp. It has a shrimp as well. Ang sarap. Okay yung taste adventure nun kasi fruity at saka savory at the same time. Marami kasing maliliit na parang hipon dun sa sausawan na medyo matamis. I'm gonna try this makopa. Makopa nila, ang lalaki kasi. What do you call this here in Thailand? The fruit? Yeah, Or what food? Chompu. Chumpu. Chompu. Oh, sa Rose atin apple. makopa. Rose apple, okay. Sarap nito. Right? Parang dried shrimp yung lasa nila, matamis. Parang hibe, parang ganun. It's good. And not too spicy, You not have to really try spicy. with the mango one. The mango? This This? Yes. Oo nga. Dahil may manggarin to. Okay, pangatlong tigam. This sauce is get along well with the sour fruit. That's the best one. You're right. Pinakamasarap siya pag may maasin. Sobrang sarap. You understand? Yeah. No. Lami. Lami. It's super good. Aroy mo. Okay, Aroy mo. aroy man. Kakaiba yung fruit trip dito. Mamimili ka pa ng sauce na available. Pero lahat yun may tamis meron lang mas maanghang. Kakaiba ang mga sarap nila. Ito, talagang fermented fish. It's like, Quite strong. for us, it's bagoong. Sige nga. I picked this So, one. kumuha kami ng dalawang klaseng sauce. Ang sarap mag-fruit trip dito, grabe. It's more pungent. Amoy pa lang it's very potent, right? It's like bagoong, patis balayan. We have this in the Philippines also. Sarap, grabe. At saka yung coconut, coconut budbud niya. It adds up to the flavor, the coconut and the toasted peanuts. I think, gusto ko yung parehong sauce 1, yung sweet, and sauce 2, yung parang bagoong. Para sa akin, equally good. Salty and Yeah, oo. and strong smell. It's really a treat. Tsaka mura lang to eh. This is like
100 baht only. Yes. Less than 200 pesos for us. Grabe dito. Yung prutas game ng Bangkok ay napakalupit kaya talagang isa to sa mga nagustuhan namin. Bukod sa napakasasariwa ng prutas, iba-iba nga yung lasa. Bukod pa dun sa budbud at saka sausawan. Talagang gabum yun. So, ito mukhang masarap. So, binili namin. What do you call this? It's a crackling. Crackling, parang chicharon. Pero mapula. Tapos, Made from crackling. these leaves makes all the difference for me. You know what kind of leaf? Kafir? Kafir lime. Oh, yan, It's yan. a kafir. Make the the product it smell Yeah, good. oo. So, sobrang bango nitong kafir lime. Yan yung ano, yan yung big difference talaga. Let's try it. Yay! Yeah. Wow. CJ, tikman mo nga. Ano lang kasi, intense nung alat at saka nung tamis, ano? Yeah. All at the same time. Masarap siya pang pulutan din. Ang description ko, very Thailand yung nasa because of the kafir lime. Ang sarap. It's really good. Mhm. And salty at the same time. Crispy, tasty. Yeah. And there's some sweetness into it. You can eat it like a whole day snack. Or mixed with rice. It's a, ano, Netflix or beer match, diba? This is good. Salted pork. So si CJ, meron siya nakita na gustong-gusto niya. Parang salted pork. Titikman natin. Pero, if free taste lang natin to parang caramelized na pork. Nagpaalam tayo. Matamis na Is this sweet? Sweet. อันนี้50 240 240 And you can try salted one. Parang hamonado. Ang sarap. This, pangkanin to. Yung kanin nila na malagkit. Intense yung lasa ng pork at saka nung alat at tamis. Parang ham talaga. This is my favorite. Kailangan merong ano, yung parang pork. Alam ko kung ba't mo gusto to. Parang Filipino style. Yes, exactly. Parang pritong baboy, pero ito mas maalat to. Right? It's good, right? Eat it with sticky rice. Oh my god. Anything with sticky rice, ang sarap, ano? Panalo. So ito pala yung Wanglang Market. Ang galing nung hanap dito ni Mrs. Dizon. Ang appeal nito, maliit, tabi-tabi yung pagkain, tapos para ka talaga nasa Baklaran o Quiapo. May mga damit, may mga nakabalot na pagkain at meron din mga pagkain ready gagawin para sa'yo. At meron din mga coffee shops. Kompleto talaga. Solid dito, CJ. Oh, ang ganda ng place. Nagulat ka rin? Oh, gulat din. I imagine 24 years, first time ko dito, parang, Si Per nga taga dito talaga, No, hindi rin niya talaga. alam, no? oh, it's a talagang hidden gem. It's a good place, like good find. Ano ba sino nakahanap? Ah, Si Mrs. Dizon. nako, magaling mag-research. Di ba? Ngayon nga. So, tinanong kita kanina kung comparable ba to, ano ba yung difference ito sa Chatuchak? Kasi ang mga Pilipino doon diretso agad, di ba? Oh, the thing with Maganda naman, no? Di ba? Ang mga Chatuchak, pero it's very touristy na. Tapos, ang focus nila is really on dry goods, right? Like clothing. Kung shopping talaga. Tapos parang changi, like second hand na. So if you Yeah. want anything like wear, like what do you call this, like what you in terms of apparel o dun ka punta sa Chatuchak. Pero ako, makain ako. Dito ka. Di ba? Hindi nga, 100 meters pa lang nga tayo. Hindi pa kami umaabot sa dulo. Akala ko sa maiksi lang nung No, pumasok it's a kami. very long. All the way it connects to the river. Kaya sabi ko, tigil muna tayo ng kain Kasi- kasi ang haba pa pala nung lalakarin natin. Oo. Pero midway, may mga coffee shops katulad Wala. nito. Pagpasok mo parang ibang planeta na sa loob. Galing. Na Galing yung nag-yuzu concept coffee ako. Ano yung coffee mo? It's like dark chocolate espresso. Oh, masarap yung mga tea at saka yung mga coffee dito. Uy, Kaliwat kanan, pati yung pansin ko yung fruits talaga. Yun yung solid. So, actually, ano tawag ulit sa lugar na to? Wanglang. Wanglang. It's called Wanglang. Weekend ngayon, kaya ito yung weekend crowd. On a weekday, siguro mas marami estudyante.
Most likely, yes. Pero officially solid tong lugar na to. Grabe, ang daming Great food. find again. Oh, sobrang ganda. Nung nilakad namin hanggang dulo, sa totoo lang hindi naman pala ganun kahabaan. Pero busy-busy nga kasi magkakatabing maliliit na shops. Tapos sa dulo, meron palang regalo. Tabing ilog pala tong lugar na to. Okay, ano nga to? We ordered, ano to si? Thai milk Thai tea. milk tea, bingsu. Bingsu. So how do you do this pair? Normally, what we eat, this is a fresh milk. Fresh milk siya, hindi siya we can condensed. pour. Alright. Yeah, go for it. Yun. Bingsu pero Thai style. And then this, how about this? And this is a pandan. Pandan. And then mochi. Mochi. And then And this mochi. looks like a, ano pa It's yan? like Parang jelly. green rice noodle Ah. that make it looks like a Yeah, smart yeah, noodle okay. with Parang the coconut. Mhm. Para sa textures niya. Yeah. Black grass jelly. jelly. And That parang one. may corn and Like ano? a jelly. Jelly. Okay. Oh, parang tapioca. Tapioca, yeah. Lagyan natin. Do we Yeah, put you can put it together. Okay, let's go. Galing interactive, ano? Parang ka naglalaro. Parang ka naglalaro eh. Oh, yeah. Ayun, no? Ganda ng lugar, oh. Para kaming nasa Venice, sabi ni CJ. Tama, CJ Venice, ano? Kasi bonus eh, hindi ko alam na Riverside pala yung pinuntahan namin. So, in-insist ko na tara kahit magkape tayo, salad. Is it good? Good. Oh, nice. Kasi Fresh. yung ano yun, yung tea. Fresh. Ang sarap. Kasi ang init ngayon, so sobrang refreshing niya. Bagay-bagay sa itsura, tsaka ang sarap ng lasa ng Thai tea na bingsu. Masarap din yung mga yung mga green things na to. Ito, sarap to. It has a strong pandan taste. That's why it's good. It blends well with the Thai milk tea. Yeah. No? Sarap. Sobrang refreshing na to. Grabe. Hits the spot. Diba? CJ, sabi mo, ito sabi ni CJ, dapat orderin namin. Kasi, Sige nga, try ko nga. Salted egg, ano? Oo. At saka coconut ice cream. Diba? May ano. So, the history behind it, according to Pear, is that, parang accidental lang to. So, they accidentally dropped, is that right? They accidentally dropped parang salted egg, tapos it mixed with the coconut, tapos parang they tried it. And then Bagay pala. Oh, bagay pala. So, it's not something that you find in restaurants. So, I think this part of the city, it's parang one of their specialties. Kaya nga sabi ko, try na Galing, natin oh. di ba? Sarap. Tsaka, parating coconut ice cream, ano? Sa Thailand, ano? Sarap. Creamy. Tapos may variations din ito. What they do is like in coconut ice cream and then talagang raw egg and they just like Yun nga yung in-expect ko kasi sinabi kanina ni CJ, may mga versions nga na may raw egg. Ito kasi parang ano na to, yung flavored lang yung ano. flavored din. Pero sarap pa rin. Grabe. Pero puro coconut, ano? Pati yung coffee na kinuha ko kanina, CJ. Yung coconut. Coconut coffee. What's the reason behind why coconut? Is it It's just abundant, siguro. really coconut trees? Parang Pilipinas, diba? Coconut tayo pero hindi tayo masyado sa coconut ice cream. Okay. Sarap, grabe. Recommend. Yun, panalo yung Riverside tambay at saka desserts. Next, tikim ulit tayo ng street food. So, try natin to. Mukhang peachy-peachy eh. Dahil parang cassava ata yung gamit dito. Pero may coconut at yung isa parang yellow bean. Yellow bean. Tapos may sugar na kasama at saka may sesame seed. So, parang palitaw din. Halo-halo na. Soybean to. Soybean yung dilaw, okay. Kahit busog na, parang gusto kong tikman lahat eh. So, a little of everything. Parang nga parang palitaw. Dahil dito. Sarap, ang lambot din. Pero merong konting salt na pork queso ba yun? Kasi kung palitaw, matamis lang eh.
Ang kinuha ko to, may laman pala to. It's a bit salty. Good. May contrast siya. Ang sarap pala kainin ito. Kasi hindi siya solid, hindi yun sobrang nakakabusog. May air sa loob. Tsaka halo ng tamis at konting alat. Ito yung violet. Actually mukha siyang, itsura niya, mukha na siyang puto bongbong pero pahaba pa rin eh. Tingnan natin. Malambot talaga, sarap. Kasaba ata nga siya. Madali siyang kainin. Try ko ito isa. Halos pare-pareho naman pala yung lasa. Parang meron siyang Mongo-like na makakain mo kasi nga mangbin siya. Kaya akala mo parang nag-hopya ka rin na hindi ganun katamis, na merong kakanin element. Sobrang unique. Yan, piniprito yung Chinese chive dumplings. Pagka-prito, ito na yung mangyayari sa kanya. Nagkaroon na ng mga malulutong na parts. Tapos guguntingin nila. Actually, may parang malagkit siyang element na parang nakikita natin sa mga oyster omelette. Oo nga. Savory. May konting tamis dahil doon sa nilagay ng sauce. Parang epekto ng pinrito parang kanin na nagtutong, parang ganun. Kasi nung pinrito, lumutong siguro yung, hindi ko alam kung potato starch, pero nakakabusog na snack to. Bago sa akin. Tikman natin to, pork floss bread. 55 lang pero, tingnan nyo pag binuksan ko, sobrang daming laman ng pork floss. Sikat to eh. So, experience din natin. Todo lambot ng bread. Pati pork floss malambot. May konting tamis yung bread. Actually, sobrang mura nito, 55. Sa laki niya, ito talagang binalikan na namin. Talagang second daan dito. Kailangan na talaga matikman kasi ang ganda ng itsura, pickled fish daw yung tawag dito. Laki nasa kamay ko ngayon, mabigat. Pero akala ko kanina pritong malutong. Medyo siya, parang malambot yung feel sa kamay. Tikman natin kung ano to. May asim to. Tama yung sabi ni CJ, may asim siya. Bagay ito sa kanin. Actually, nag-take out din kami ng kanin. Gusto ko lang tikman ngayon para makwento ko yung lasa. Ang sarap na isla na gamit. Tingnan nyo. Pagkain ko, ayan, tinik-tinik. Ang kapal ng laman. White fish siya. Yung pang-fillet yung dating. Ang sarap nito sa kanin. Sabi nila, medyo ordinary daw. Kasi nga, dito bumibili ng ulam yung mga tatabaw sa ospital. Ako, hindi mo ako madalas sa Bangkok. Ngayon ko lang ito natikman, natutuwa ako. Dahil ang ganda ng klase ng isda. Itong next na pupuntahan namin, paborito ko itong pinupuntahan pag nasa Bangkok. Kasi mahilig ako sa mga lumang sasakyan. Marami dito niyan. Ito yung Road Phi Night Market o dating train market. So, nandito tayo ngayon sa favorite namin na pinupuntahan. Ito yung Road Phi. Years ago, nagpunta kami dito dahil gusto ko makita yung para itong museum ng mga lumang kotse, lumang motor. Pero ang laki nung pinagbago mula nung huli ako pumunta. Siyempre, pagkain pinunta ko ngayon, kaya basic krapaw. Prop. Tapos, umorder pa kami nung dito ata nagsimula yung parang pork bone na may sabaw na hula ko parang lasa sinigang. Dumating na. Titikman natin mamaya. Ito, panalo rin to. Itong night market nga pala na to is synonymous dito sa susunod nating titikman. Huling punta ko dito, wala pa nito. Kaya curious ako dito. EJ, ano nga tawag dito? Tawag nila dito leng. So, leng. 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 So, basically, soup bone siya. Lek, Tapos parang siyang sinigang sa atin eh. Oo nga eh. Tapos nagsasalivate na ako eh. Tapos they boil the, so since 6 a.m. pag nila binoboil yan. Ang lambot, tingnan mo. Yeah.
Like, Ay, grabe. easy. Tapos, oh, May version sa Pilipinas na try ko na. Pero iba to. ito, yung marrow ang pinaka-winner dito. Ah, ito. Yes, Ito, exactly. yan, that yan. thing right there. Ah, yan pala yun. Tapos ang nice dito, I think the shop was the Ito yung first- original. 5 years ago or 6 years ago, they Oh. were the first one. Tapos nag-hit siya eh. Tapos yun na yun. Like, Oh, ay medyo bago tong dish na to. Oo. Kumuha na ako ah. Yeah, go ahead. Sabaw muna. Oo nga naman. Oh, Oh my God ba? and it's so good. Yes. Oo nga. Di ba? Oh, di ba? Sarap, winner siya. Di ba? Sobrang sarap. Tapos sobrang lambot din. Ano yung spice level na to? Ito, Na-request 1 mo? pa lang to. Na-request mo to, di ba? Oh, 1 1 pa lang to. So imagine pa pag Kaya. 5. Usually pag 5, pero tingnan mo naman. Di ba? Punong-puno na siya ng chili. Para siyang sinigang na mas mabango. Oh, yes. Dahil sa With all these leaves kasi. leaves Plus they use lime. Lime yung nagpabango, oo. Yes. Ang sarap ng pork na gamit. Yung na-imagine kong magiging lasa nito, yun na yun nga. Sa akin, intense, maasim, maanghang, at sobrang sarap. Ang iba ay yung lasa ng sili na ginamit. Medyo halos lasang siling labuyo. Yung local, hindi yung mga mahahabang sili. Sumama yung lasa na yun dun sa sabaw. Napakasarap. But look at all the chili swimming in, oh. Tingnan mo naman. Ito instantly lahat ng Pilipino magugustuhan to. Very familiar, no? Familiar kasi yung, familiar na yung taste. Sige. CJ, ngayon lang ako naka-order na tong crispy Oo, omelette. ito, one of the... Malaki pala, no? Malaki siya, it's big. Ano siya, like, I think they use three eggs Oo. ata. Tsaka 3 or mabango. 4. Amoy 3 eggs, roasted talaga. Right. I get it. It's really big. Tapos ang sarap. And Sarap. interesting how they make it fluffy eh. Yeah, oo. Kasi ako, I've been trying... Umangat eh. Oo. Ang sarap ng lasa. Di ba? No. Mas masarap na experience pala to kasi sa regular egg lang. Oh, yes. Best yes, paired with krapaw, no? Oo. Or any dish na prito or... Basta ang sarap niya. Sobra. Kakaibang lasa ng itlog. Ito yun. Talagang golden brown, tapos may airy texture, yung amoy nung sunog na eksaktong-eksakto. Pamaris talaga sa kanin. Sobrang sarap nito. Grabe. Yeah. So, for tonight, nagkikrave lang ako ng basic. I think we got it. Kasi, krapaw. Oo. Tapos ito, parang lutong bahay na sinigang na mas masarap. Winner. Grabe yung food trip namin. Ibang klase, sagad, sa sarap. All day eating eh. Dito nga pala kami tumira, sa may Hopeland. Sa may Sukhumvit. Pero yung Sukhumvit, mahaba kasi ito. Yung area namin, parang rekto na to. Kumbaga, dulo na daw kasi itong parte na to. Kaya maraming mura dito. Naglakad lang kami sa corner. Kumanan kami. At nakita namin sobrang daming food supplier dito, lalo na pag maggagabi na. Dito, not so pretty, pero kung hindi ka maselan, ginto ito. Dito sa Thailand, sobrang mura naman talaga ng mga pagkain. Pero sa area namin na napili, extra mura pa. Thank you. Tapos masasarap siya. Ito, binalikan na namin tong isang nagustuhan namin. Malakas yung tawag sa amin itong lugar na to. Pangalawang balik na namin dito. Una gabi, tas mura lang, mura lahat ng dishes. Pero ito, nung umaga, mas maganda yung itsura nung parang patatim na nabudol pa ako ni tatay na parang, very good, very good. So, in-order ka na. Parang, ang dami. Tikman natin. Wow. Sobrang sarap nga. Kasi nung naamoy ko nung ginagano niya yung sabaw, yung steam na parang mabawang at saka yung parang may kahoy din na babad. Alam mo yung aromatics nila. Sarap din yung kanin, sobrang lambot ng pork. Ayun, kahit wala ko nilagay na ito chilies, lagay natin chilies. Tingnan natin kung ang sarap. Falls off the bone yung laman eh. Mas marami naman siyang laman na binigay, to be fair. Pero, kailangan nga kainin mo rin yung balat nito dahil yung nagpapasarap eh. Parang nag-gum na naglalagkita na. Tinanong din niya ako, gusto ko ng wansuy, pumayag ako, ng pechay. Dinagdagan na lang yung egg. Plus ito,
asim at hanghang at saka bawang. Masarap din, pero gusto ko lang yung concentration ng lasa ng malapatatim. Kakainin ko na lang siguro siya ng as is dahil napakasarap niya. Ito, subukan natin with the one sui. Grabe maminis ito. Napakasarap, napakagabong nito. Okay itong area na to dahil dito sa mga kinakainan namin na to. Maglalakad pa kami sa strip na yun. Ito yung tom yum. Sinabi may warning, spicy kasi parang ang pula-pula nga. Binawasan na nga namin ng konti nung chilies na yun, nilagay namin sa isang tabi. Pero mukhang solid at saka mura dito, parating 60 baht lang. Napaka-solid talaga. Try natin. Tabing hotel namin na tom yum. Kaya yung anghang. Sarap. Sarap nung lasa. Daming mani. Ay ko itong mga bolsa. So talaga ng lasa ng tom yum soup. Grabe. Yung spice level niya lalo lang nagpapasarap kasi hindi masyado todo. Parang kinakamot lang, parang binubuksan lang yung taste buds ko. Okay to. Sa size niya to, kaya kong kumain ng dalawa. Sarap. Sakto pati yung asim at konting tamis. Panalo rin to. Next, madali lang to puntahan kung mag-BTS kayo tren. Yung Sukhumvit line, ito yung Onut Station. Ang dami na palang kainan dito at madali lang to makita kasi meron ditong Tesco Lotus na supermarket. Dito kami namimili ng pasalubong pero ngayon dito na kami mamimili ng kakainin at iuuwi. Silipin natin yung mga street food dito, napakarami na pala. Ito, medyo po. Yan na itsura, may dalawang paa na parang kumakaway. Chicken, Betamax. As thin noodles. Para maiba naman, ito yung in-order ko kasi nakatikim na ako ng mga regular boat noodles dati. Ito wala tong dugo. So, tikman natin. Tikman na natin tong chicken agad. Sarap, sobrang lambot. Kalasa siya ng boat noodles. Sarap. Woody yung general taste. At saka, lumasa na naman yung kangkong sa soup. Nung kinain ko yung noodles, may mabangong, hindi ko alam kung lime yon. Pero, pag matagal na nakababad, nag-expand yung noodles, naging mabigat siya. Kala mo nagkanin ka na. Dugo, basic, atin yung paa. Sarap. Dahil may higang sa chicken feet, nagugustuhan ko to. Sarap to. Pero ito yung pinakamasarap sa kanya, yung manok na to. Ang lambot eh. One box 100 baht. One box mix. 100. Yes. Ito, hindi ko pa ito natitikman. Fish cake. Kaya dalawang type yung pinili namin, yung isa may squid. Try muna natin yung curry fish cake. Fish cake, naiisip ko pag fish cake, Singapore. Gets. Asa isda, pero hindi lasang fishball. Ngayon ako nakatikim na to. Lalo na may curry siya. Hindi matapang yung curry. Pero parang may kaffir lime ako natikman. Parang tikman natin tong may squid. Bouncing squid. Snack lang to para sa akin. Ganun yung parang masarap siyang kainin ng bago ka kumain ng main meal. Sa dalawa na to, mas gusto ko yung may squid. Kasi may bounce eh. Fish cake kasi ang daling ko nakakagat. Wala masyadong bite. Tsaka sa akin, mas masarap yung flavor na pinaghalong fish at saka yung squid. I-dip mo siya doon sa matamis na sauce. Sarap nun. May punch pa ng anghang. Kasi may mga chilies na sinama. Ito yung typical salad nila na yung tinotos kasama yung fresh kamatis. Tapos ito, chicken feet. Deboned. Puti na lang siya. Ang ganda At medyo may springy siya. Siguro pinalamig, ganyan. May texture, carrots, sibuyas.
tsaka ano, celery ba yan? Ito, tsaka yung mga pampabango niya. Cilantro, wansoy. Bago ko to tikman, napansin ko kasi nung bumaba kami ng train station, dapat may kukunin lang kami doon sa dating mall na pinupuntahan namin kasi tumira kami dito dati. Ang laki nung pinagbago ng area. Hindi dati ganito karami yung kainan dito. Kaya ito wala to sa plano eh. Tapos ito yung isa sa mga pinipilahan ng mga tao. Medyo nag-die down na nga nung bumili kami. Pero parang ito yung isa sa pinakasikat. Kaya ako hindi ko pa ito natitikman. Sarap. Sobra. Tamis, anghang, alat. Neutral lang naman yung taste talaga nung chicken feet kasi pinakulaan lang to at so nag-absorb siya nung lasa ng somtam. Tama, may lasang celery siya. Pero yung sibuyas na pula, isa sa nakakadagdag talaga ng sarap. Actually, okay to. Kasi yung mga in-order ko, siya yung pang-break. Ang bright nung niya, yung lasa niya kasi may punch ng asim at alat eh. Nasa gaboom levels to. Sarap. Dito ako pinaka-excited kaya ito yung hinuli ko. Beef laman loob. Tapos, binigyan na ako, buti na naka-separate yung spicy sauce. Kaya titikman ko muna siya ng walang spice. Namnamin ko muna yung lasa ng sabaw niya. Okay. Nag-expect ako ng sobrang bango, pero lasang-lasang beef naman yung sabaw niya. Yung dahon na nakain ko, yun na nagbuka ng bango. Hindi ko alam kung anong dahon yun. Parang mala-mala bulalo. Ang lambot ng beef, sobrang sarap. Lalagyan ko na nito. Baka ito talaga yung kailangan ko ma-experience. Ayun, dumami na cilantro nito kasi nandun pala sa hot niya, yung hot sauce. Okay, may konting asim dito. Pero dahil nga hindi ko inilagay, wala nga. Oo nga. Dito nang galing yung asim. Sarap siya. Sarap kasi ang sarap ng beef eh. Tapos ang lalaki pa nung tendon. Tingnan natin itong tuwalya. Okay. Ang sarap nito pang kanin. Dahil ako sumusubok na ako ng sari-saring street food dito ngayon. Hindi na ako nagkanin. Iuwi ko to, tapos kakainin ko with kanin. Sobrang sarap nito. Sobrang sarap talaga ng flavors ng Thailand. Tapos yung street food nila, sobrang mura, sobrang sarap. Kahit saan ka naman talaga pumunta dito, matutuwa ka. Yung mga naipakita ko sa inyo ngayon, hindi naman talaga ito yung mga pinakamasasarap. Gusto ko lang ipakita na meron palang ganito. Meron palang mas mura kumpara dito. Kumbaga, alternative lang natin. Pero ako, talaga naman natutuwa ako mag-discover ng mga bagong areas. Lalong-lalo na ng mga bagong lasa. Yun. Napaka-cinematic na itsura niya, pre. Cinematic mode ako eh. Oh, this is the Grand Palace already.